Oh, good morning. Siyempre, bago tayo dumako sa word ng Panginoon, alam kong lahat tayo ay sabik na sa word ng Lord. Umawit muna tayo sa Kanya. Hallelujah. Awitin natin yung refiner's fire. Ready natin yung heart natin para sa word ng Lord. Amen. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. We choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify our hearts. Purify our hearts. Cleanse me from within and make us holy. And make us holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire, refiner's fire. My heart's one desire, refiner's fire. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master. I'm ready to do your will. Refiner's fire. Refiner's fire. My heart's one desire. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. We choose to be holy, set apart for you, Lord. We choose to be holy, set apart for you, Lord. We choose to be holy, set apart for you, Lord. Sa mga panahon na to, set apart tayo, di ba? Lagi sinasabi sa atin, isolate, quarantine. Pero yun din yung gusto ng Lord sa atin. To
to be set apart. To be set apart. Iba sa iba, malayo sa iba. Hindi malayo sa distansya, kundi malayo sa buhay. Malayo yung buhay. Set apart for Him. Minsan pa sa amin din natin. We choose to be holy, set apart for you, my Master. We choose to be holy, set apart, set apart for you, Lord. We choose to be holy, set apart for you, our Master. We're ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. Hallelujah, magandang umaga pong muli mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating gawain. At ako'y nagpapasalamat na muli tayong nagkasama-sama kahit sa pamamagitan ng video lang. Ano po? Kaya magandang umaga at nawa pagpalain tayo ng Panginoon sa oras na ito. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat ng Exodus chapter 33. Simulan po natin sa verse 1 hanggang verse 3, tapos talon po tayo sa verse 12 hanggang 14. Okay po. Sige, babasahin ko na po sa verse 1. Then the Lord said to Moses, "Leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants, and I will send an angel before you, and drive out the Canaanites, Amorites, the Hittites, Perizzites, Hivites, and the Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you, because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way." Verse 12 po, sabi dito, Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." The Lord said, "My presence will go with you, and I will give you rest." Manalangin po tayo. Salamat po o Diyos sa iyong salita. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo po kaming samahan ng iyong banal na Espiritu, at hayaan niyo po na turo mo sa amin ang iyong nais na mangyari po sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iyong salita, Panginoon. Gawin niyo pong maging karapat-dapat na kami tumanggap ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magkikwento lang po ako ng last Sunday
tuwing linggo po, tuloy-tuloy po ang aming ah, tawag dito, parang service po, worship service. Dito lang kami sa aming bahay. At ang una po ang katanungan na pinagsaluhan namin ay kung ano po yung strongholds na na binigay sa atin ng kaaway itong mga panahon na ito. At ang aming pong napagkasunduan ay yung fear, takot ang namumuno sa bawat isa sa atin sa panahon na ito. Pagkatapos po nung kami nag-pray, we pray na magbigay sa amin ng salita ang Panginoon bilang encouragement kung ano ang salita na gusto niyang tawag dito marinig mula sa Kanya. At ang salita nga po na pinaabot niya sa amin ay ang salitang seek. Seek ang binigay niya salita sa amin. Pagka binigkas mo yung salitang seek po, may dalawang salita na pagka bibigkasin mo, magkapariho. Magkapariho sila, bigkasin, pero magkaiba ng ibig sabihin. So, ito po yon. Seek. Paano ba? Seek. Yan po. Seek. Yan po yung isa. Tapos, ang pangalawa po ay ito. Seek. Seek po din po siya. Pero magkaiba sila ng kahulugan. Po. Ngayon, may tanong po ako, sa panahon ngayon, sa kalagayan mo ngayon, sabi nga sa iyo, how will you define your situation today? How will you define sick? Or how will you spell sick on your condition today? Sa Tagalog ko, paano mo isasalarawan ang salitang sick sa sitwasyon na dinaranas mo ngayon? Ikaw ba ay ito, sick? Ibig sabihin, may sakit, may dinaramdam, o ito ka, sick, may hinahanap. So, pag-uusapan natin yung salitang sick. Unahin natin itong sick na nangangahulugan na may sakit. Katulad nga po ng yung sitwasyon natin ngayon. Maraming tao na ang pakiramdam nila sa kanilang sarili ay mayroong mga sakit. Dahil nang nagkakaroon ng sakit sa coronavirus, meron naman yung utak na yung pag-iisip na parang tawag dito na aapektuhan ng sitwasyon na po. Kaya sila ay parang ganun din, mayroong karamdaman. Maging sa church po, minsan, kaya nag-church ang tao ay dahil may siguro maraming nag-church, kaya lang pupunta sa church dahil may sakit. Pero marami rin, kahit yung mga nasa church na, wag na natin ilayo kahit yung mga nasa church na, hindi maintindihan kung bakit nag-church. Amen? Maaring walang dinadamdam na sakit sa katawan, pero
nagpupunta sa church, hindi alam kung ano ang pakay niya sa church. Naintindihan po natin, Kaya, kumbaga, parang tinuturing din natin sila na dahil hindi nga alam kung ano ang kalagayan ng sarili, nagpunta sa church. Kasi ang pagpunta sa church ngayon, minsan para obligasyon lang, dahil membro ng church, kaya nagpunta sa church. Amin po. Kaya maituturing yun na parang may dinaramdam, Ngunit, ang tunay na, dapat meron tayong dahilan kung bakit tayo nagpupunta sa church. At ito po yun, yung salitang seek. Dapat, kaya tayo nagpupunta sa church, ay meron tayong hinahanap. So, yun yung pag-usapan natin. Kapag tayo nagpupunta sa church, dapat meron tayong hinahanap. So, ano ba yung mga dapat natin hanapin sa loob ng church? Hallelujah. Ito po alam niyo po kasi minsan kagaya parang sinabi ng Panginoon sa mga Israelites, kung tingnan natin, sabi niya, sige, lumayas ka na Moses sa harapan ko. Ang kinin niya yung mga pangako ko sa inyo, hindi ko kayo sasamahan. Dahil kung sasamahan ko kayo, baka sa daan pa lang, lilipulin ko na kayo, sabi ng Panginoon kay Moses. Sabi niya, hindi ko na kayo sasamahan doon sa pupuntahan niyo. Dahil kung sasamahan ko kayo, malilipol ko kayo sa daan pa lang. Bakit? Pero sabi, parang ibig sabihin na, I am sick with you. Ang sinasabing sick doon, hindi may sakit na ako sa inyo, kundi nahihirapan na ako sa inyo. Hindi ko kayo ang titigas ng ulo nyo, sabi ng Panginoon. Kaya ako'y parang nagsasawa na ng Panginoon. Kaya kung sasabihin mo sa English yun, I am sick with you, sabi ng Panginoon. So, yun po minsan yung pag-church natin, hindi natin alam ang dahilan. Kaya may tatlong bagay po na dapat pagka mag-church tayo ay dahil meron tayong hinahanap. Amen? Amen po? So, ano nga ba dapat nating sadya? Ano ang dapat natin hanapin sa kapag nag-church tayo? Unang-una dapat kaya tayo nag-church ay gusto natin makita yung kung ano ang nasa isip ng Diyos. Seek the mind of Christ. Dapat yun ang una natin. Ano nga ba ang iniisip ng Diyos sa panahon na ito o sa oras na ito na ang tao ay puno na ng kaguluhan, Pero dapat inaalam natin kung ano ang iniisip ng Panginoon. Sabi nga po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1, sabi, I will go on boasting. Sabi niya, pwede akong magmayabang. Pero sa little bit sabi niya, I will go on visions and revelations from God. Sabi niyo ni Paul na, gusto ko makita kung ano ang gustong ipaalam sa atin ng Panginoon. I will go unto revelation. Ano po? Kapag ka nagpupunta ka sa church, dapat yun ang sadya mo. Ano ba ang mensahe ng Diyos sa akin sa araw na ito? Hallelujah. Ano po? Ano ba ang mensahe ng Diyos?
sa panahon na ito. Maaaring pinapahiwatig na ng Diyos na darating na siya. Babalik na siya. Sabi nga, ito kasi yung mga panahon eh. Nasabi ng Panginoon, pagdating ng araw, ipagbabawal ang pagsamba. Patitigil ang mga pagsamba sa mga church. Ito nangyayari na po. So, dapat, inaalam natin, pwede natin tanong sa Panginoon, ano nga ba, Panginoon, ano ba ang gusto mo ipahiwatig sa akin sa araw nito? Yun po yun pagka nagpupunta tayo sa church. Amen po. Pangalawa na dapat natin seek God's plan. Sabi ni Paul, I will go unto visions. Patuloy akong sasaliksik kung ano ang mga visions ng Panginoon. Kung ano ang mga plan ng Panginoon. Kung bakit nangyayari itong mga ganito. Dapat po, kung ikaw ay nagpupunta sa church, isa ito sa dahilan kung bakit ka nagpupunta sa church. Na yung gusto kong malaman kung ano ang plano ng Panginoon. Sabi nga doon, sa binasa natin kanina sa Exodus chapter 23, hindi na ko na kayo sasamahan sa lakad nyo. Dahil pagkasasamahan ko pa kayo, sa daan pa lang, lilipulin ko na kayo. Bakit? Antitigas ng ulo ninyo. So, ayun po alam nyo, natural sa ating bayan, napakatigas ng ulo natin. Alam ng Diyos, alam natin na, sabi ng Panginoon, huwag na kayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Pero ito pa rin tayo. May mga Diyos-Diyusan pa rin tayo. Minsan nga, araw ng linggo imbis na hanapin natin kung ano ang plano ng Diyos, nagpaplano tayo kung ano yung makakabigay ng kasiyahan sa atin. Akala natin yun ang kasiyahan natin. Amen po. So yun, dapat ang pangalawang sadya natin ay kung itanong sa Diyos kung ano po ang plano nyo sa buhay namin ngayon. Sa buhay ko ngayon. Dapat yun ang dahilan kung bakit tayo nag-church. Ano po? Siguro, sa panahon nito, ang dami nating katanungan. Lord, ito na ba? Ito na ba ang sinasabi mo? Nakatapusan na ng mundo. Ano po? Marami pong ganyan nagtatanong. Katapusan na ba ng mundo? Bakit galing ng China, umabot sa lahat ng sulok ng mundo? Parang sumpa na. Kaya dapat natanong, Lord, ano ang plano mo? Bakit nangyayari ito sa buhay namin? Dapat natanong po natin. Hindi lang yon, yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Plano ng Diyos sa church. Dapat yun ang sadya natin. Minsan, wala nang kabuluhan yung pag-church natin. Di na natin nararamdaman yung joy. Bakit? Nagpunta ka lang kasi sa church nang wala kang dahilan. Para bang obligasyon lang. Meron ka lang gustong makita doon na sa mga katabi mo. Amen? Kaya nga minsan, nandun ka na sa church. Kung ano-ano pa ginagawa natin, hindi tayo nakikinig sa sermon ng mensahero. Kaya, pangalawa po, dapat alamin natin kung ano ang plano ng Diyos. Dapat yun ang dahilan ng seek the plan of God. Una, seek the mind of Christ. Pangalawa, seek the plan of God. At ang pangatlo po, ito po yung pinaka-importante lahat. Nasabi po ng Panginoon, ni Moses, sa verse 12, sabi ito, so Moses said to the Lord,
You have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. Sabi ito, you said, I know you by name, and you have found favor with me. Tapos sabi ni Moses, if you are pleased with me, teach me to know your ways. Ano po? Yung pangalawa, no? Sabi ng, teach me to know your ways. Teach me your plan. Amen? Teach me your plan, Lord, kung ano ang plano mo. So, ang pangatlo ito po. Sabi ng Panginoon kay Moses, sabi ng Moses, if you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Ang sagot ng Panginoon, ano po sabi dito? The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. So, nung sinabi ni Moses, kung kayo po ay nalulugod sa akin, ituro mo yung ang iyong daan sa akin upang patuloy ko na kayong mapagbigyan ng kaluguran. Alam mo ano ang sagot ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, my presence will go with you. Hallelujah. Ito po yung napakasarap na angkinin na pangako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Amen? Kung ano mang sitwasyon ka na meron ngayon, sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Amen? Meron pa nga po tayong awitin eh. Sabi, kasama natin ang Diyos. Sabi na, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako makasusunog dahil kasama ko ang Diyos. Dapat yun ang pamantayan natin. Na, sabi, angkinin natin yung pangako na kasama natin ang Diyos. Kaya dapat lagi natin hinahanap, seek the presence of God in our lives. Yun yung parang naging natin eh. Nung tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo sa ating buhay, kasama na natin siya. Sabi, binigay na niya yung pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Kaya lang, minsan sa ating buhay, namumuhay tayo na hindi natin kasama ang Diyos. Kaya meron tayong, kumbaga, mga agam-agam. Kasi, hindi natin inaangkin na kasama natin ang Diyos. So, yun po na dapat maramdaman natin sa ating sarili na lagi natin kasama ang Diyos. Dahil, hinahanap natin ang kanyang presensya. Sa anumang bawat minuto, ng ating buhay, dapat alam natin na kasama natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, pagka alam mo kasama mo ang Diyos, sabi nga ni King David sa Psalms chapter 23, sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi na, ang Diyos ang aking ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen po? Sabi, pagka alam mo ang Diyos ang nagbabantay sa iyo, kasi yun ang gawain ng shepherd eh, yung pagbabantay sa kanyang mga tupa. Lahat tayo ay tupa ng Diyos. Kapag ka alam mo na ang Diyos ang nagbabantay sa iyo, kahit anong mangyari, safe ka. Sabi nga sa verse 4, though I walk through the valley of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me.
Masasabi niyo po yun. Sabi niya, magtimbuang man ang libo-libo sa paligid ko, hindi ako matatakot. Amen? Bakit? Dahil ang pagbabantay sa abiwan, your rod, yung protection ng Panginoon, and your staff, they comfort me. Alam niyo po, yung staff ng Panginoon, ano yun eh, may para may kalawit sa dulo. Pagka lalayo ka, kalawitin ka na po, halika dito ka lang. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi kanya hahayaan na mapahamak. Kaya, kung alam mong ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, masasabi mong, though I walk through the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang kapangyarihan ng Diyos ang magbibigay sa atin ng comfort. Amen? Dahil kasama mo siya. Kaya kung ano ka, yung COVID, hindi ka mag-aalala ng gano'n. Oo, kailangan natin mag-quarantine. Bakit? Utos ng gobyerno eh. Utos ng pamangalahan. Kaya kailangan natin mag-quarantine. But deep inside, kung alam mo, kasama mo ang Diyos, masasabi mo yan, I will fear no evil, for you are with me. Hallelujah. Puri ng Diyos. Alam niyo po, wala tayong pinakamailam na gawin ngayon, kundi hanapin ang Diyos sa panahon na ito. Siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng protection. Sabi nga nila, hindi natin nakikita ang ating kaaway. Tama po yun. Ang virus hindi natin nakikita. Pero nakikita ng Diyos. Amen? Kaya hanapin natin yung kanyang mukha. Alamin natin kung, number 2, alamin natin kung ano ang mga plano niya. At higit sa lahat, ang presensya ng Diyos ay dapat lagi natin hanapin. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos. Amen? Hallelujah. Pwede tayong umawit po. Hallelujah. Awitin natin yun. Show me now your glory. Hallelujah. Show me now your glory. Let me know your let your very presence shine through all my days. Show me now your love. Show me now. Hallelujah. Let me know your let your very presence, Lord. Let your very presence shine through all night. Listen to my heart's cry. Listen to my prayer. Show me now your glory. Oh God of my Lord, sa panahon na ito, panahon na puno ng agam-agam ang mga tao, Panginoon, nais po namin na ang iyong presensya ay mamalagi sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, samahan niyo po kami sa aming mga dinaranas sa panahon na ito, Panginoon.
Alisin niyo po, Panginoon, ang takot. Hallelujah. Alisin niyo, Panginoon, ang anumang kaguluhan sa aming sambayan ng Panginoon. Lord, sa kapangyarihan ng iyong dugo, Panginoon, I infuse the blood of Jesus sa lahat ng afflicted ng coronavirus. Ang dugo mo, Panginoon, ang siyang nagbibigay ng kagalingan. Hallelujah. Sabi mo nga, Panginoon, ang dugo mo ang nagbayad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah. Ang naghuga sa aming mga kasalanan. At ang mga kasalanan ito ang dahilan kung bakit merong mga sakit, Panginoon. Kaya Lord, sa pamagitan ng iyong dugo, hinahayaan po namin ang dugo mo ang dumalay sa dugo ng mga afflicted, Lord, ng coronavirus upang sila'y magsigaling, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Puri ng Diyos. God bless. In behalf po of finance, we are happy to announce na pwede pa rin po kayong magbigay. Pwede nyo pa rin pong ibigay yung inyong pong tithes and offering sa ating pong church. May pagpapatuloy po natin ang ating pong pagiging faithful giver sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng pag-send ng inyong tithes and offering through our banks po. Ang China Bank account po natin is 600-60-2-000-270. Ang account name po natin dyan, JHOW, Jesus the Heart of Worship, Christian Church. Yan po yung ating China Bank savings account. Pwede rin po natin ihulog ang ating pong mga tithes and offering sa video account po ni Elder Jenay. Ang account number po niya 000-580-293-556. At pag tayo po ay nag-send through bank account po ni Elder Jenay, PM nyo na lang po siya na Elder, nag-send po ako ng aking tithes and offering. Makita nyo po yung inyo pong resibo o katibayan na kayo po yung nagpadala ng ganong amount para po ma-account niya po yung alin po yung para sa church. At pwede rin po nyo rin ipadala ang inyong mga tithes and offering through Palawan Pera Padala. Pangalan nyo po kay Pastor Edmond Lachica. Ang cellphone number po niya ay 0955-301-3664. Ang address po niya, yung address po natin sa church, yung number 3, Murphy Street, Burgos, Rodriguez, Rizal. Ito pong ating tithes and offering ay marami pong mapaggagamitan, lalo na po sa panahon ngayon. Meron po tayong pinaplano food drive. Abangan na lang po natin yung magiging announcement. Ito po yung meron po kami ginagawang food assistance para po sa ating mga kapatid na naapektuhan po ng quarantine, lalo na po yung mga no work, no pay ng ating po mga kapatid. Yun lamang po. God bless po sa ating lahat.